Bilisan mo pa, bilisan mo pa. Nanay, huwag mo kaming iwan, Zizi. Nanay, huwag kang matulog. Adrenaline, 1 mg IE push. Pasyente ay ventricular fibrillation. Ihanda ang defibrillator. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Director, wala na. Nanay, Subukan natin ang pinaka-advanced na medical heart lung machine. Baka may pag-asa pa siyang may ligtas. Si Suan ay babaeng iniwan ni Song Jinghui. Ang makina na ito, 1 minuto lang ng paggamit ay nagkakahalaga ng 8 milyon. Hindi sulit na sayangin sa isang babaeng iniwan na. Ikaw na, Sasra. Pero, nanay, huwag kang matulog. Pakiusap, iligtas mo ang nanay ko. Hindi kami iniwan ng tatay namin. Sabing nanay, babalik ang tatay para sunduin kami. Batang babae, huwag kang mangarap. Wala nang pag-asa ang nanay mo. 7 taon na ang nakalipas. Ang tatay mo mismo ang nagdala sa kanya dito. Sa loob ng napakaraming taon, dumalaw ba siya kahit minsan? Hindi, sabing nanay, abala lang ang tatay kaya hindi makapunta. Pakiusap, iligtas mo siya. Umiyak ka. Sasabihin ko sa iyo, patay na ang nanay mo. Maliban na lang kung ang direktor mismo ang mag-utos. Kung hindi, huwag kang umasa na may magliligtas sa kanya. Hindi ako naniniwala. Hindi ako iwan nanay ko, Zizi. Hahanapin ko ang director. Nanay. Huwag kang matulog. Huwag mo akong iwan, Zizi. Makakahanap ako ng tutulong, nanay. Director. Director. Suwan. Huwag mo akong sisihin. Ito ang pinakamabuting paraan para maprotektahan kita. Umalis ka na. Mula nang umuwi ka sa bansa, dito ka lagi kapag may oras, pero hindi ka pumapasok. Hoy! Ano? Presidente, tumawag ang nursing home. Sinabi nila ang asawa mo, si Suwan, Anong nangyari kay Suwan? patay na. Paano nangyari iyon? Tulungan ninyo ako. Hahanapin ko ang director. Ililigtas ko ang nanay ko. Nasaan ang director? sa reception sa unang palapag, baka nandoon ang direktor. Bilisan mo pa, bilisan mo pa. Naghihintay ang nanay ko. Nasaan ang babaeng iyon, si Suwan? Director. Sino ang director? Saan galing ang batang ito? Walang modo. Anong nangyari, bata? Pakiusap, tulungan mo ang aking ina, tulungan mo siya. Anong gusto mong gawin? Ayos lang, tingnan ko muna. Dalhin sa morgue. Pero yung bata kanina. Kumusta na si Suwan? Ayon sa utos ninyo, patay na talaga. Ito. Director Yang, hindi dapat mabuhay si Suwan, naiintindihan mo ba? Jinghei. Ginoong Song. Jinghei, kakadating lang ng balita sa akin. Huli na tayo. Ang pasyente ay nagkaroon ng cardiac arrest. Maraming bisis na isinagawang resuscitation ngunit Igo, alas 10 ng umaga ngayon, alas 10:06. Idiniklarang medical na patay na. Suwan.
Huwag kang magpanggap na patay dito, narinig mo ba? Gising ka na agad. Dumating na ang punong doktor. Ay, huli na, wala nang magagawa. Sino ng batang to? Ano nang ginagawa mo? Lumabas muna tayo. Jinghuai, huwag kang masyadong malungkot. Disposein mo ang anak ni Suwan. Ikaw na ang magiging punong doktor, at saka, ang bagong record ng aking anak na babae. Nailipat na ba? Sigurado, walang problema. Mabuti. Tanging ang aking anak na babae. Ang karapat dapat maging anak ni Jinghuai, Song Jinghe. Sa mundo na ito, wala nang iba maliban sa akin ang karapat dapat sa iyo. Tiyak na akin ka. Suwan. Huwag kang magpanggap na patay, gising ka. Sinong nagpahintulot sa iyong mamatay? Gising ka, Suwan. Idilat mo ang iyong mga mata, Suwan. Ginoong Song, kumalma ka, patay na ang iyong asawa. Hindi pa hindi ko nahintulot siya mamatay. Ano siya mamatay? May iniwan siyang anak na babae sa iyo. Ano? 7 taon na ang nakalipas, nanganak siya ng isang babae para sa iyo. Ito ang natitirang gamit niya. Akala ko ba itinapon mo na itong diary na ito? Kuya Jinghuai, may sasabihin akong magandang balita, buntis pala ako. Kuya Jinghuai, mayroon na tayong anak na babae. Sa mataas na bundok, namumukadkad ang mga araw-araw. Pumitas ng isa. Kuya Jinghuai, 100 araw na ang ating anak na babae. Ginastos ko ang pera mula sa 3 buwang paglilinis para bumili ng mga retaso. At kinuha ang bulak mula sa unan. Gumawa ako ng manika para sa ating anak, tingnan mo. Napakagustong-gusto ng ating anak. Papa. Napakatalino mo naman, anak, marunong ka nang tumawag ng papa. Tawagin mo ulit, papa. Kuya Jinghuai, natuto si Zaisi tumawag ng papa ngayong araw. Hindi ba kahanga-hanga? Kuya Jinghuai, pinangalanan ko ang ating anak na Zaisi. Dahil ang bulaklak ng gardenia ang unang regalo mong ibinigay sa akin. Naaalala mo pa ba? Ako at si Zaisi, araw-araw naming iniisip ka. Kailan mo kami susunduin? Namimiss ko na ang bahay. Ito ang unang taon ng aking paghihirap para sa iyo. Mama. MSU. Ang babaeng ito ay nakakulong dito. Kailangan magtrabaho araw-araw. Kung hindi magtatrabaho, walang makakain. Anong kasiyahan kung siya lang ang naghihirap? Gusto kong araw-araw makita niya ang sariling anak na mas nahihirapan pa kaysa sa kanya. Ganoon, mas masahol pa sa kamatayan. Siyempre, tama po si MSU. Mama, maglalaro din ako ng duyan. Sig. Ikaw ba sa Zhezha? Yung Zhezi na tawag sa maliit na daga? Hindi, ako ang Zhezi ng bulaklak ng gardenia. Akala ko maliit na daga, maglaro tayo, okay? Sige, sabi ni Mama, masayang makipagkaibigan. Ang mama mo ba yung naglilinis? Siya ang pinakamabuting mama sa mundo, tulungan kitang itulak. Ay, ang taas ng itinulak mo. Nasaan ang nasaktan? Mama, ang sakit. Ano ang nangyari? Ito, minura niya ako at sinubukan akong saktan. Suwan, magpakabait ka. Pinalitan na ang asawa ng Pangulo. Sino ang hindi nakakilala kay MS Tweaking? Siya ang nagligtas kay President Song. Kaya siya ang magiging asawa ng presidente sa hinaharap. Direktor Yang, magsalita ka ng may respeto. Ang mga bagay sa pagitan namin ni Jinghuai, hindi mo iyong desisyon. Sasabihin ko sa iyo,
Ikaw at ang maliit na ito, hinding-hindi kayo makakalabas. Bobby, alis na tayo. Mommy, ang sakit. Kuya Jinghui, nasaktan si Zaizi ngayon. Pero wala akong magawa. Miss na miss kitang iwi kami. Ito na ang ika-4 na taon na namimiss ka namin. Ano ang gusto mong iguhit? Gusto kong iguhit sa daddy. Momay, ano ba ang itsura ni Dada? Daddy, itsura. Maganda ang itsura ni Daddy, tulad ni Zaizi. Ito ba sa daddy? Kung may gusto kang sabihin sa hinaharap, isulat mo sa diary. Malalaman iyon ni Daddy. Kuya Jinghui, natuto na si Zaizi magsulat ng Daddy ngayon, ang galing ko ba? Tinanong ni Zaizi ngayon kung ano ang itsura ni Daddy. 5 taon na. Hindi pa niya nakikita ang sarili niyang Daddy. Ito na ang ika-5 naming taon na namimiss ka. Pasensya na. Hindi ko talaga alam. Pagkatapos kong magpagamot sa ibang bansa. Ang hirap pala ng pinagdaanan mo. Kuya Jinghui, may sakit ako. Malubha ang sakit ko. Mommy, namumulaklak na ang gardenia, ang bango. Pag gumaling ka na, magtatanim tayo ng maraming gardenia sa bahay, okay? Okay, kasama ni Mommy si Zaizi. Magtatanim ng napakaraming gardenia. Mommy, anong nangyayari? Huwag mo akong takutin, Mommy. Mommy, anong nangyayari? Okay lang ako. Huwag kang mag-alala, Mommy. Hindi ba gusto mong malaman ang kwento ni Daddy at Mommy? Ngayon, ikukwento ko sa iyo. Si Daddy mo at ako, magkakilala kami mula pagkabata. Si Daddy mo, siya ang kinikilalang Highland Flower ng lahat. Matalino, gwapo, gusto siya ng lahat ng babae. Pero si Daddy mo, mahal lang ang nanay. Araw-araw binibigyan niya ako ng isang bulaklak ng sampagita. Parang si Zaizi. Wow, ang bait ni Daday. Tapos ano nangyari? Pagkatapos, nagpakasal kami. Namuhay. Nang napakasaya. Bakit hindi dumadalaw si Daday kay Zesha? Si Daddy. May napakahalagang gagawin si Daddy. Miss na miss din niya kayo ni Nanay at ni Zaizi. Pag malaki na si Zaizi, uuwi na si Daddy. Si Tita Suan, uminom ng tubig na ibinigay mo kaya namatay. May testigo at ebidensya. Hindi ka pa magbabayad ng buhay. Wala akong ginawa, talagang wala. Akala ko ba't ganito kakasama? Ipapakulong kita. Pagsisihan mo habang buhay. Lumabas ka. Huwag. Jinghui, hindi talaga ako, Jinghui. Maniwala ka sa akin. Jinghui, huwag mo akong iwan. Jinghui, wala talaga akong ginawa. Kuya Jinghui, malapit na akong mamatay. Pero maliit pa si Zaizi. Isinilang siya sa sanatoryo. Lumaki sa sanatoryo. Hindi pa nakikita ang labas. Kapag nakilala mo siya, magugustuhan mo siya. Kuya Jinghui, ika-7 taon na naming iniisip ka. Kuya Jinghui, dumating ulit si Xiukai ngayon. Kumusta pakiramdam mo? Mas maganda na. Sumama ka na sa akin sa ibang bansa.
Bumalik ako. Para ilabas ka. Hindi na, salamat Siukay. Nakipagrelasyon na si Song Jinghuai sa ibang babae. Magpapakamatay ka ba? Pa sa isang lalaking. Hindi ka dapat dito sa lugar na ito? Kahit ganito na. Malas lang talaga ako. Maaari bang magising ka? Hindi ko talaga maintindihan. Ano ba talaga ang maganda kay Song Jinghuai? Noon, lahat ay nagdududa nang masisi ka sa pagkamatay ng kanyang ina. Nagtanggol pa siya para sa iyo. Kahit isang salita man lang, kahit isang salita lang sana. Hindi dapat siya ang sisihin. Naniniwala akong may mga dahilan siya. Naniniwala akong mahal niya ako. At saka, hindi lang siya ang may kasalanan sa nangyari kay tita. May responsibilidad din ako. Hanggang kailan mo palilinlangin ang sarili mo? 7 taon na, dumalaw ba siya kahit minsan? Hindi ito kasalanan niya. May sugat siya sa puso na hindi mawala-wala. Siguro, kapag namatay na ako, saka siya makakapagpatawad. Ano bang sinasabi mo? Huwag mong banggitin ang tungkol sa kamatayan. Ayokong marinig yan. Kung hindi mo iniisip ang sarili mo, isipin mo naman si Zaishi. Tigilan mo na. Kung talagang iniisip mo ang kapakanan ko, sabihin mo sa kanya na may anak siya. Ang pangalan ay Zaizi. Hindi kita susukuan. Babalik ako. Kuya Jinghuai, maliit ang puso ko. Ikaw at si Zaizi lang ang kasya. 20 taon kitang hinabol. Dalawampung taon. Sabi nila, buntot mo ako. Pero sa ganitong kalagayan ko, hindi na kita kayang habulin. Hanggang ngayon, wala pa rin akong galit sa iyo. Pero, Kuya Jinghuai, ang hirap magmahal sa iyo. Pasensya na, hindi ko na kaya. Kapag namatay ang tao, patay na rin ang ilaw. Ang pagmamahal, hindi kayang tanggapin. Mahal kita, hanggang dito na lang. Ipinagmamakaawa ko. Sunduin mo ang anak nating si Zaizi. Nanay, bakit ka umiyak? Zaizi, kapag wala na si nanay, huwag kang matakot. Kapag namimiss mo ako, tingnan mo ang manika na ginawa ko. Nanay, anong nangyayari? Darating ang panahon, hahanapin ka ng tatay mo. Sumama ka sa kanya. Ayoko. Si nanay lang ang gusto ko. Mangako ka sa nanay kapag nakita mo na ang tatay mo. Sumama ka sa kanya. Sabay ka palagi, naiintindihan mo. Pangako, nanay. Huwag kang umalis. Huwag mo akong iwan. Kapag wala na si nanay, tumingin ka sa langit. Yung pinakamaliwanag na bituin, yun si nanay. Kasama mo si nanay palagi. Nanay, ang kamay mo'y malamig. Yakapin kita, nanay. Ngayon, hindi na magiginaw si nanay. Ang lungkot, hindi na kita masasamahan habang lumalaki ka. Kuya Jinghuai, pakiusap, mahalin mo siya ng buong puso para sa akin. Kaya pala. Hindi mo pala ako kinamuhian kailanman. Ito si. One. Simula ngayon, ibibigay ko ang buong buhay ko para mahalin ka. At protektahan ka. Huwag kang mag-alala, alagaan ko ng mabuti si Zaizi. Para mabayaran ang pagmamahal na hindi ko naibigay sa mga nakaraang taon. Jinghuai, ano man ang nagawa ni Suan noon, tapos na yun. Bigyan na natin siya ng kapayapaan. Ang pinakamahalaga ngayon ay ang bata. Nasaan ang bata?
Bitawan mo ako. Yun ba ang anak kong si Zaizi? Gaya ng sinabi sa diary ni Swan. Na-in-love ako kay Zaizi sa unang pagkikita pa lang. Yun ba ang tatay ko? Tatay, dumating ka na rin. Ikaw ang anak ko. Tatay, ako si Zizi. Hindi ko naramdaman ang pagiging malapit sa Zaizi na ito. Kapag naging tunay na Gigi na ang anak ko, makakapagpakasal na tayo. 7 taon na. Nagkita na rin kayong mag-ama. Boss Song, ito ang anak ni Swan. Zaizi. Kaya pala ito ang tunay kong anak. Muntik na ako nagkamali. Tatay, bakit ngayon ka lang dumating para sa amin ni nanay? Pasensya na, Zaizi. Masama ang pakiramdam ko nitong mga nakaraang taon, nagpagaling ako sa abroad. Kaya hindi ko alam na ikaw ay nabubuhay. Simula ngayon, gagawin ko ang lahat para bumawi sa'yo, okay? Size, Halika, umuwi na tayo. Huwag kang tatakbo. Huwag. Tumigil ka. Hulihin niyo siya. Hindi yan tatay mo. Dito ka na lang sa nursing home. Huwag niyong hayaang makatakas. hintayin mo ako. Huwag mo akong iwan. Ako ang tunay na Zizi. Kuya Jinghui, ginawa ko ang lahat, kahit mali, para makakuha ng puso para sa'yo. Ngayon, sa wakas, magkakasama na tayong pamilya. Tatay, ako si Zizi. Ano ba nangyayari sa akin? Director Song, anong nangyari sa'yo? Biglang sumasakit ang puso ko. Paano nangyari yon? Sabi ng doktor, napaka-successful ng hair transplant, wala ng rejection. Bakit biglang sumasakit? Huwag mo akong iwan, Zizi. Yung bata kanina, yung agad kong nagustuhan. Muntik ko na siyang mapagkamalang anak ko. Tatay, sino yon? Bakit niya yan tawag sa'yo? Yung maliit na yon. Para. Bata, bakit mo ako hinahabol? Sinusundan kita, Zizi. Gusto kong umuwi. May isa na namang Zaizi. Jinghe, Sumama ka sa akin. Director Song, Zizi rin pala pangalan niya. Pero yung Zaiji na daga, patay na yung nanay niya. Ngayon, kahit sinong mahuli niya, pamilya na ang tingin, gustong sumama. Huwag mo akong iwan, Zizi. Director Song, isasama ko na siya, tara na. Tulungan mo sa Zizi. Gusto kong sumama sa'yo, Zizi. Hindi yan tatay mo. Tulungan mo sa Zizi. Gusto kong sumama sa'yo, Zizi. Jinghui, huwag mo nang pasinin yung mga yan. Naghihintay ka pa ni Zizi sa kotse. Jinghe, Zizi rin pangalan niya, pero nalinig mo. Hindi yan anak mo, tayo na. Tatay, Jinghui, anong nangyari sa'yo? Bakit kapag nakikita ko siya, naalala ko si Swan? Ang lakas ng pakiramdam na to. tatay, huwag mo na siyang pansinin, okay? Uwi na tayo. Sabi nila hindi siya si Zaizi, pero yung tingin niya. Parang si Wanwan. Bitawan mo siya. Tatay, Batang babae, ano ang tawag mo sa akin? tatay.
Wala na ang nanay mo. Gusto mo bang sumama sa akin sa bahay? Maligayang pagdating sa bahay, binibining Zizi. Woo, tatay. Ito ba ang mga ipinaghanda mo para sa akin? Gusto na gusto ko ito. Dito na ako titira mula ngayon. Hindi na ako alis. May manika rin sa Zizi. Manikang ginawa mismo ng nanay ko. Lahat ito ay para sa inyong dalawa. Dito na kayo titira mula ngayon kasama si tatay. Salamat, tatay. Salamat. Tatay. Ito ang tatay ko. Huwag mong agawin ang tatay ko. Malinaw na ito ang anak namin ni Wanwan. Bakit mo siya tinitingnan? Bakit ako nasasaktan ng ganito? Magiging masunurin ako. Huwag mo akong paalisin. Hintayin mo. Sabi ni mama, kapag nawala ka na lang, ako na ang magiging tanging Zizi. Tingnan mo, Zeshi. Ito ang mga bagong damit na ipinaghanda sa iyo ni tita. Subukan mo, tingnan mo kung gusto mo. Salamat, magandang tita. Lahat ba ito ay kay Ziza? Magkakaroon si Zizi na hindi mabilang na. Damit na hindi maubos. Para lang kay Zizi ang mga damit na ito. Tao. Bigyan siya ng damit ng katulong. Palitan mo muna. Ang dumi-dumi. Opo. Hindi marumi si Zizi. Dahil isinama mo na rin siya. Bilihan mo na rin siya ng bagong damit. Jinghuai, napakalambot ng puso mo. Isang batang ligaw lang siya. Hindi kilala ang magulang. Hindi kaya malungkot si Zizi nito. Baka isipin niyang inaagawan siya ng katay. Tatay, ako ang tunay mong anak. Paumanhin, Zizi. Hindi ko naisip ng maayos. Tatay, hindi kita sinisisi. Masaya na ako na. Isinama mo ako sa bahay, Zizi. Suwan, hindi mo ako kayang talunin. Ganoon din ang anak mo. Ang anak ko lang. Karapat dapat lang maging anak ni Jinghuai. Huwag mong isipin na dinala ka rito para maging dalaga. Tao. Ipagtabi siya sa bodega. Opo, Tara. Papa, saan ang kwarto ko? Tara, samahan kita ni Papa. Papa, pwede mo ba akong kargahin? Simula pagkabata. Nakikita kong nasa kandungan ng tatay nila ang ibang bata. Naiinggit ako. Babawian ni Papa ng husto si Zizi. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng pinakamaganda sa mundo. Salamat, Papa. Papa, nandito lang sa harap mo si Zizi. Bakit hindi mo ako nakilala? Mama, dinala na ako ni Papa sa bahay. Pero hindi niya ako nakilala. Iba ang nakikita niya. Iba rin ang nasa puso niya. Mama, miss na kita. Kung pwede lang, ayaw ko na kay Papa. Mas mabuti kung ikaw na lang ang bumalik. Kailangan mong pangakuan si Mama. Pagkatapos makita si Papa, sumama ka sa kanya. Magkapit ka ng mahigpit sa kanya. Mama, manatili ka sa tabi ni Papa. Naniniwala ako makikilala ni Papa si Zizi. Mama ko yon. Dahan-dahan sa pagkain. Heto pa. Nakita ko si Mama. Sumama ka sa akin. Tingnan mo, ito si Mama ko. Ito ikaw. Ito ay. Ano ang sinasabi mo? Nagsisinungaling ka. Ito ang Mama ko. Huwag umiyak, Zizi. Mabait. Alam ni tita na miss mo si Mama. Papa, miss na ni Zizi si Mama. Masakit ang pakiramdam ni Zizi. Huwag umiyak, Zizi. Nandito si Papa. Nagsisinungaling ka. Ito ang Mama ko. Nagsisinungaling ka. Tinatawag mong Mama ang lahat ng tao. Jinghe. Kakawala lang ng mama ni Zizi. Masyadong mabigat para sa kanya yun. Baka sakali,
Paalisin muna ang lahat ng gamit ni Suwan sa bahay. Para hindi na masaktan si Zizi kapag nakita. CJ, Suwan, wala nang gamit mo sa bahay na ito. Patunay ang anak mo. Guguho lahat. Napakasakit talaga. Pwede mo ba akong dalhin pabalik sa aking silid? Hindi yon ang aking ina. Bakit wala sa inyo ang naniniwala sa akin? ito ang aking anak na dapat kong alagaan ng mabuti. Huwag mong hawakan. Ito ang larawan ng aking ina. Pigilan siya. Huwag mong hawakan. Pakiusap. Ibalik mo ito sa akin, pakiusap. Itay, bakit mo kinuha ang larawan ni inay? Ito na lang ang paraan para makita ko si inay. Tumigil ka. Ano ang dala mo? Ginoong Song, balak ko po sundin ang inyong utos. Itapon itong mga larawan. Bigay mo sa akin. Jinghuai, wala talaga akong ginawang masama. Totoo, talaga kung hindi ako ang pumatay. Makikita sa surveillance camera na ikaw ang nagbuhos ng tubig na yun. Dahil dito namatay ang ginang, nagpapalaban ka pa. Totoo naman na binigyan ko ng tubig si Ginang. Pero wala talaga akong ginawa sa tubig na iyon. Sabihin mo yan sa mga pulis. Tingnan natin kung maniniwala sila sa iyo. Jinghui, Maniniwala ka sa akin, di ba? Kahit hindi sila maniwala, maniniwala ka, di ba? maniniwala ka sa akin. Ginoong Song, bukas na ang libing ni Miss Su. Ano po ang inyong utos? Alam ko na. Kailangan po bang isama natin si Miss Zheji? Isama natin siya. Suwan. Paumanhin. Inay, itinapon ni Itay ang iyong larawan. Hindi na makikita ni Zizi si inay simula ngayon. Hindi ito tahanan ni Zizi. Miss na kita, inay. Kung nangulila ka sa ina, tumingala ka lang sa langit. Ang pinakamaliwanag na bituin doon ay ang iyong ina. Huwag mag-alala, inay, matapang si Zizi. Susundin ko lagi ang bilin mo, mananatili ako sa tabi ni Itay. Itay, saan tayo pupunta? Para makasama namin ang iyong ina sa huling paglalakbay. Ano ang problema? Ako, ayaw kong pumunta. Zeshi, maging masunurin ka. Pero, natatakot ako. Zizi, pwede bang sumama si Zizi sa inyo? CJ. Sumakay ka na lang ng kotse mag-isa. Jinghuai, hindi na kailangan pumunta niya. Kung tutusin, si Suwan, hindi naman talaga niya siya ina. Kaya maghintay ka na lang dito sa bahay. Huwag kayong umalis. Pakiusap, isama niyo na si Zizi. Pakiusap lang po. Tatay, sobrang lungkot na po si Zizi.
Bakit ayaw ako payagan ni tatay na makita si nanay? Sobrang miss na ni Zesi si nanay. Suwan. Pasensya ka na. Tatay, umuwi na tayo. Zaizi. Wala ka bang gustong sabihin sa nanay mo? Si Zizi kasi, sobra lang siyang nangungulila sa iyo. Hindi niya agad matanggap ang katotohanan. Sino siya? Nasaan ang aking Zaisi? Suwan, huminahon ka. Wala kang mararating kung pupunta ka diyan ngayon. Pinaghirapan kong iligtas ka mula sa kamatayan. Hindi ka na pwede pang ma-stress ng ganito. Ano ba talaga ang nangyayari dito? Hindi alam ni Yutsui King kung saan. Nagkuha ng peking Zaji. Para pagsamahang pahirapan ang anak mo. Kung ganun, nasaan si Song Jinghui? Hindi ba niya pinoprotektahan ang anak niya kapag inaapi na ito? Laging itinuturing ni Song Jinghui na totoo iyong peking Zaji. Song Jinghui. Akala ko naman na kapag ibinigay ko sa iyo si Zaisi, aalagaan mong mabuti siya. Hindi ko talaga inakala na magkakamali ka pa sa sarili mong tunay na anak. Aking Zaisi. Tara na. Suwail kang anak ka. Bakit mo pa siya binibisita hanggang ngayon? Itay. Bakit ka nandito? Ako nga ang magtatanong sa iyo. Bakit ka nandito? Hanggang ngayon hindi mo pa makalimutan si Suwan. Noong naganap ang aksidente ng iyong ina. Hindi ka pa rin naniniwala na siya ang may sala. Hanggang sa lumabas ang monitoring footage at pinakumpara ang fingerprint. Kailangan mo talagang maniwala. Pero hindi mo lang siya ipinakulong. Kundi dinala mo pa siya sa sanatoryo. Tatay, patay na si Suwan. At nagkaanak pa siya sa akin ng babae. Tito, tingnan mo, kamukha ba ni Jinghui? Tawagin mo na si Lolo. Hello po, Lolo. Mabuti, tunay na lahi ng pamilya Song. Pero huwag kang magiging tulad ng iyong masamang ina. Narinig mo ba? Tito, patay na si Suwan, huwag mo nang sirain. Ang samahan ninyong mag-ama dahil sa kanya. Mahal na mahal ko si Zizi, sa ngayon, ako na ang magiging ina ni Zizi. Alagaan ko siya ng parang tunay kong anak. Pakinggan mo. Song Jinghui. Kailan mo ba balak pakasalan si King King? Magkaibigan ang pamilya natin, Song at Yu. At nakapagkasundo na kayong dalawa noon pa. Pero yung Suwan na yon, walang hiya, sumunod sa iyo ng 20 taon. Kung hindi, may anak na kayo ni King King. At yung puso mo, siya ang naghanap sa buong mundo. Huwag mo siyang pababayaan. 3 taon na kayong nakatakda. Kailan mo ba talaga balak pakasalan si King King? Suking. Iniligtas mo ang buhay ko, hindi ko ito makakalimutan. Pero pagpapasalamat lang ang nararamdaman ko sa'yo, hindi patas yon sa'yo. Jinghui, alam ko. Pero mahal na mahal kita. Hihintayin kita. Hanggang sa araw na magustuhan mo na ako. Pakinggan mo. Ilang 10 taon ba ang meron ang isang babae? Hanggang kailan mo ba pahihintayin? Si King King,
Okay lang, Tito. Handa akong maghintay kahit gaano katagal. Hay! Ikaw. Mag-ingat ka. Kapag nagkamali ka, magsisisi ka. King King. Samahan mo ako, may sasabihin ako sa'yo. Hindi ka ba talaga nag-aalala na may anak si Jinghuai? Huwag kang mag-alala, Tito. Gusto ko si Zizi. Itinuturing ko siyang tunay kong anak, lalo na kung gusto ako ni Zizi. Papayag siyang maging nanay ko, syempre si Jinghuai. Ay papayag din na pakasalan ako. Talagang karapat-dapat ang napili kong manugang. Hindi katulad ni Suwan, napakalupit. Pati biyena niya pinatay pa. Nga pala, may nabalitaan akong bata na dinala ni Jinghuai. Isang batang walang ina. Mabait kasi si Zizi, kaya dinala niya. Buti na lang hindi katulad ni Suwan si Zeji. Sige, parang alaga na lang. Para masaya si Zizi. King King, ikaw lang ang tanggap kong manugang. Maghanda ka na. Para maging rina ng pamilya Song. Hahaha. Yuksuking. Ang anak ko talaga ang dapat. Siya talaga ang anak ni Jinghuai. Suwan. Nakikita mo na, parang impyerno ang pamilya Song. Huwag ka nang magdalawang isip. Gusto mo ba makulong si Zizi sa ganitong pamilya? Mali ako. Ako ang may kasalanan. 7 taon ko siyang iniwan sa kanila. Pero nakalimutan ko, nagbago na ang lahat. Nagbago na siya. Hintayin mo ako, anak. Sasagipin kita. Ma, pinuntahan ka ni Daddy kanina, pero hindi niya ako isinama. Ma, sabi mo, makikilala ako ni Daddy. Pero parang mas gusto niya si Zizi. Huwag kang mag-alala, hindi ako susuko. Ipapaalam ko kay Daddy na ako ang tunay niyang Zizi. Suking. Maraming salamat sa pag-aalaga. Magpahinga ka muna. Jinghuai, huwag kang mag-alala. Trabaho ko naman ang mag-alaga kay Zizi. At saka, gusto naman ako ni Zizi, di ba? Daddy, natatakot ako. Pwede bang si Tita Tsueking ang kasama ko? Daddy, please. CJ. Ngayong gabi. Dito ka muna. Nasaan na yung bata? Daddy, tatawagin ko siya. Sige, umalis ka na. Anong ginagawa mo dito? Pumunta ako para sabihin sa iyo, ito ay ang Song family, ito ang aking tahanan. Ikaw na magnanakaw, walang may gusto sa iyo. Umalis ka na sa bahay ko. Hindi, ikaw ang magnanakaw. Ninakaw mo ang tatay ko, wala ka bang sariling tatay? Manahimik ka. Ibalik mo sa akin, ito ay iniwan sa akin ng nanay ko. Sige, magsalita ka pa ng kung ano-ano. Tingnan mo, katulad mo itong sirang manika, walang may gusto. Ibalik mo sa akin. Umalis ka na rito, kung hindi. Gagawin ko sa iyo ang ginawa ko sa sirang manikang ito. Tatapakan kita hanggang mamatay ka. Naririnig mo ba? Nanay, pasensya na. Walang silbi sa Zizi. Tatay, papatayin ako ni ate. Ano ang nangyari? Ha? Tatay, si ate, papatayin ako ni ate.
Sinabi niya, kapag namatay ako, magiging kanya na ang tatay. Tatay, natatakot ako. Hindi ko ginawa yon. Siya ang pinutol-putol ang manika na binigay sa akin ni nanay. Hindi siya tinulak ni Zesi. Kahit na nasira ni Gigi ang manika mo, tiyak na hindi sinasadya yon. Paano mo nagawang saksakin siya ng ganting? Tatay, ang sakit. Mamamatay na ba si Zisa? Zaizi, may tao ba dyan? Tumawag ng doktor, mabilis. Suwan, huwag kang mag-alala. Madali na lang, ipapadala ko ang anak mo sa iyo. Buksan mo ang pinto. Palabasin mo ako. Nanay, pasensya na. Kahit anong gawin ni Zesi, hindi pa rin ako nakikilala ni tatay. Ang labas ng mundo, hindi talaga maganda. Miss na miss kita. Mas masakit pa rito kaysa sa nursing home. Hindi rin niya ako pinoprotektahan. Dahil hindi niya talaga ako mahal. Nanay, hindi ito ang tahanan ni Zesi. Miss na miss kita. Nanay, samahan mo na lang ako, pwede ba? Ginoong Song, okay lang ang bata. Nabigla lang ng kaunti. Nanay, hiya. Talaga ba? Mabuti naman. Sige na. Sige. Papa, Okay na, nandito si Papa. Song Jinghui. Paano ka ba naging isang tatay? Kung hindi sinabi sa akin ni Tsui-king, hanggang kailan mo pa ito itatago sa akin? Papa, pakinggan mo muna ako. Ano ang ipapaliwanag mo? Naapi na ang anak mo ng ganito. Ano pa ang ipapaliwanag mo? Lolo, Aray. Mabait na Zeshi. Sabihin mo sa lolo. Ano ang nangyari kay Zeshi? yung ete, gusto niyang maging anak ni Papa. Ayaw niya sa akin kaya. Zaizi, Tumahimik ka. Huwag kang matakot, Zeshi. Magpatuloy ka. Sabi ng ete, kapag namatay ako, papalitan niya ako. Papasok siya sa pamilyang ito at magiging kanya na lang si Papa. Ito. Sa murang edad. Napakasama pala ng ugali. Tao. Dalhin ninyo rito ang batang yan. hoy, Tio, siya yon, muntik na niyang mapatay si Gigi. Hindi ako nagsisinungaling. Siya ang sinungaling. Bakit hindi ninyo ako pinaniniwalaan? Papa, masakit ako, Papa. Sumasakit ang ulo ko, Zizi. Himasin mo naman ako. Papa, hindi mo ba talaga makilala ang sarili mong anak? Ako ang anak ni Mama, ako si Zizi. Nagsisinungaling ka, ako ang anak ni Papa. Papa, sabihin mo sa kanya, ako ang anak mo. ikaw ang anak ko. Bakit kapag nakikita ko siya, nasasaktan ang puso ko? Dapat si Zaizi ang anak ko. Ikaw, maliit na sinungaling. Umalis ka na rito. Hindi ako alis, sabi ni Mama, manatili ako sa tabi ni Papa. Sa harap ng maraming tao, nagsisinungaling ka pa rin. Papatayin kita ngayon. Sinungaling. Papa, siya lang ay. Papa, huwag mo akong iwan. Papa, tulungan mo sa Zizi. Ako nga pala si Zizi. Tumabi ka. Patayin natin itong sinungaling. Huwag mo siyang galawin. Ako ang anak ni Itay. Magaling. Ang bata mo pa lang, ang hilig mong umasa sa mayaman at sinungaling ka na lagi. Kailangan talaga kitang parusahan ngayon. Tumigil ka. Sino mang magtatangkang galawin siya, haharapin ako. Inay. Zesi, nakita na rin ulit kita. Wanwan. Impossible.
Patay ka na dapat. Nakita ko mismo ang pagkamatay mo. Suwan. Ikaw. Buhay ka talaga. Miss you. Pwede bang itanong, paano mo nakita mismo ang pagkamatay ko? Ikaw ba ang pumatay sa akin? Impossible. Patay na si Suwan. Sino ka ba talaga? Hindi ako ang taong kilala mo. Ako si Suking. Kambal na kapatid ni Suwan. Kambal. Kapatid. Sagutin mo ng diretso ang tanong ko. Paano mo nga ulit nakita mismo ang pagkamatay ko? Ano bang koneksyon nito sa akin? Namatay siya sa sarili niyang karamdaman. Bakit ka naman sobrang kinakabahan? Ano ba ibig niyang sabihin? Ikaw ba ang pumatay kay Suwan? Hindi ako. Kung nalilimutan na ni Miss Yu ang mga nangyari, hayaan nating isa pang kasabwat ang magkwento. Ginoong Song. Humihingi ako ng tawad kay Miss Suwan, at humihingi rin ako ng tawad sa inyo. Ako, tumanggap ako ng pera mula kay Miss Yu noon, at nagbigay ako ng maling testimonya. Kasinungalingan. Hindi ako nagsisinungaling. Totoo na malala na ang kalagayan ni Miss Suwan noon, ngunit may hininga pa siya, at tumitibok pa ang puso niya. Nang makita ni Miss Yu na papasok na kayo, hinugot niya ang wire ng heart monitor, at sinabi niya sa inyo na, patay na si Miss Suwan, paano mo nagawa ito? Hindi ko ginawa. Siya ang nagsisinungaling. Si Suwan talaga ay hindi na mabubuhay pa. Gusto ko lang naman na hindi mo na makitang naghihirap siya. Ayaw kong makita niya ang paghihirap ko. O ikaw ba nagmamadali na umakyat sa pwesto? Tumahimik ka. Bakit mo ginawa yon? Si Suwan may pag-asa pa siya noon. Jinghuai, maniwala ka sa akin. Hindi ko siya pinatay. Mahina lang ang katawan niya. Nagdadahilan ka pa. Aminado na siya. Song Jinghui. Huwag mong kalimutan ang iyong katayuan. Pa sa isang patay na babae. Ano ba ang itsura mo? Pero sabi niya may pagkakataon pang mabuhay si Suwan. Huwag mong kalimutan, pumatay siya sa nanay mo. Anuman ang nangyari sa kanya, yon ang kapalit niya. Kung sabi mo hindi ka si Suwan, bakit ka nandito sa aming song sa kalagitnaan ng gabi? Ano ba talaga ang gusto mo? Kung sasabihin kong narito ako para kunin ang pamangkin ko, ano ang gagawin mo, Ginoong Song? Hindi kita kilala, ayaw kong sumama sa'yo. Talaga bang hindi mo siya kilala? Jinghuai, natatakot si Zizi. Talaga bang takot o hindi lang talaga siya? Tama na. Si Zaji ay miyembro ng pamilya Song, anak ni Jinghui. Wala kang karapatang magpasya. Ganoon ba? Huwag kang mag-alala. Ang kukunin ko ngayon ay hindi si Zaizi na ito. Zaizi. Ako na. Bigay mo sa akin, anong karapatan mo para kunin siya? Anong karapatan? Ang karapatang wala siyang kinalaman sa inyong pamilya Song. Kung wala kami dito ngayon, papatayin na siya. Nang iginagalang mong Ginoong Song, suntok ng suntok. Ano ang ginagawa mo nang binubugbog siya? Ako. Ginoong Song. Kaysa sa tanungin mo kung bakit namin kukunin ang batang ito, hindi ba dapat mas alalahanin mo ang kaligtasan ng batang ito? Kung magpapatuloy pa ito, wala na talaga siyang karapatang manatili dito. Jinghui, isang batang hindi natin kilala. Kung gusto nila, hayaan mo na silang kunin. Paana rin itong paglilinis sa pamilya Song. Bakit ganito kasakit ang puso ko? Dahil ba talagang kamukha niya si Suwan? Song Jinghui. Ako ang nagkamali noon. Mula ngayon, wala nang koneksyon ang pamilya namin sa inyo. Anong nangyari? Song Jinghui. May isang taong handang ibigay ang buhay para sa'yo. Pero paulit-ulit mong dinudurog ang natitirang dignidad niya. Song Jinghui. Sa buhay na ito, hindi na tayo magkikita. Song Jinghui, Tatay, ang katabi mo ang tunay mong anak. Si Tsui King ang iyong nobya. Ang magiging asawa mo. Huwag mo akong hawakan. Yuxuking. Nagpapasalamat ako sa iyo habang buhay dahil iniligtas mo ako. Pero pinatay mo si Suwan. Hindi kita kailanman mapapatawad. Song Jinghe, bakit mo ako laging tinatanggihan? Ginawa ko ang lahat para sa'yo. Para lang sa puso mo, na humiliit ako ng babaeng yun. Pinanganak ko ang batang ito. Ikaw ang dahilan ng lahat ng ito.
Bakit mo ako pinatawag? Miss Yu, tapos ko na ang lahat ng pinagawa mo. Dapat mo na sigurong bigyan ako ng gantimpala. Binigyan na kita ng 5 milyon. Ano pa ang gusto mo? Pambayad yon sa pagpatay at pagpapalit ng puso. Ang bayad sa pagtahimik. Dahil marami kang ginawa para kay Bosong, hindi mo siguro gustong malaman niya na pinatay mo ang nanay niya para makuha ang pusong ito. Hindi mo magagawa. Simple lang ang hiling ko, samahan mo lang ako ng isang gabi. Sa buhay na ito, akin ka lang. Zaisi. Kasama ka ng nanay mo palagi, okay? Hindi ako hihiwalay kay nanay. Hindi na tayo maghihiwalay. Bakit parang may nawala sa puso ko? Pagkatapos niyang umalis, Kung ganun, mag-ingat tayo at huwag nang magkita. paano may dalawang tao na magkamukha? Wanwan, ikaw ba talaga yon? Hindi pwedeng mangyari yon. Pinatay mo na siya. Song Jinghuai, nasa tabi mo na lang ako. Ako na lang ang natira. Ngayon, wala nang ibang tao na makakapigil sa pagmamahal ko sa iyo. Mama, Ilang beses ko na bang sinabi sa iyo, huwag mo akong tawaging mama. pero ikaw talaga ang mama ko eh. Napakabait ni Tito Jingwei. Bakit hindi siya ang tunay kong tatay? Babi, kung mabubunyag ang tunay mong pagkatao, mawawala sa iyo. Ang napakabuting tatay na ito. Sa huli, mapapalayas tayong lahat. Ayoko. Gusto ko si Tito Jingwei. Gusto ko siyang maging tatay ko. Kaya, ituturo sa iyo ng mama. Mula ngayon, dapat mong madalas na sabihin sa harap ni Tito Jinghuai na gusto mo si Tita Tsueking at gusto mong siya ang maging mama mo. Naaalala mo ba? Gusto ko si Tita Trekking. Gusto ko siyang maging mama ko. Mabait na baby. Ginagawa ng mama ang lahat para sa iyo. Ito ay ang regalo kong pangako para kay Wanwan. Bakit ito narito? Ano ba talaga ang nangyari? Sino ba talaga? Baka naman. Hoy! Tulungan mo akong imbestigahan ng isang tao. Mama, anong lugar ito? Sinihan ito. Maglaro tayo, okay? Sige.
Zaisi, nasa labas tayo. Huwag mo akong tawaging mama. Tawagin mo akong tita. Kung mananalo ka sa larong ito, hindi na tayo maghihiwalay, okay? Anong pinag-usapan nyo at ang saya-saya? Malapit ang oras. Pasok na tayo. Sige, tara na. Masarap, di ba? Manood ka na lang ng scene, bakit kailangan pang magdikit ng ganyan? Iba mo ka, haharang sa akin. Ay naku, ganito kalaki ang screen. Nahaharangan ka pa? Sabi ko nahaharangan eh. Huwag kang gagalaw. May sakit ka ba? Hoy, nanliligaw ka ba sa akin? Anong nangyari? Wala. Siguro maling akala lang iyon. Bakit pupunta si Song Jinghuay sa ganitong lugar? Nakalugay ang buhok mo. Salamat. Wala ka bang kamay? Walang kaunting pag-iingat ka sa mga lalaki. Magsisimula na ang pelikula. Ina, tiya, ang galing ng nazhana ito. Pangako ng ina na gagawin kitang masaya araw-araw simula ngayon. Nakaayos na ang paghahanda para sa proposal. Pagkatapos ng pelikula, sisimulan na natin ang seremonya. Wanwan, sana magustuhan mo ang sorpresa ko para sa iyo. Pinagpilitan lang siya ng lalaking ito at ngayon ganito pa. Boss Song. Si Swan ay may nakababatang kapatid na babae na nagngangalang Suking. Ngunit 20 taon na ang nakalipas. Naghiwalay ang mga magulang ni Swan. Dinala siya sa ibang bansa at hindi na muling bumalik. Sino ka ba talaga? Ikaw ba ang kapatid ni Swan? O ang muling binuhay na si Swan? May isa pang Zaisi na kapareho ng pangalan. Sino ka ba talaga? Tiya. Tito Tsuyukai, masarap ito, kain din kayo. Salamat, Zeishi. Sino iyan? Wala bang disenteng asal? Paano makapanood ang ibang tao? Tiya, ano ang sinasabi nila? Turuan ka ni Tia. Hindi pwede istorbohin ang ibang manonood sa loob ng sinihan. Iyon ay labis na hindi magalang. Alam na ni Zizi. Gustong maging mabuting bata si Zizi. Hindi gagawa ng ganitong bagay. Ang bait mo talaga. Pupunta ako ng banyo, bantayan mo siya mabuti. Sigish, punta ka na. Song Jinghuay, bakit ka nandito? Bitawan mo ako. Nagulat ka bang nakita mo ako dito? Swan, Song Jinghuay. Si Swan ay matagal nang pinatay mo. Ako si Suking. ikaw si Swan, akala mo nagpalit ka lang ng pangalan. Hindi na kita makikilala. Bakit mo ako niloloko? Song Jinghuay, kung may sakit ka pumunta ka sa doktor. Noong buhay pa si Swan, wala kang pakialam sa kanya. Ngayong patay na siya, bigla kang nagkaroon ng pakialam. Hindi mo ba nararamdaman na katawa-tawa ka? Sasabihin ko sa huling pagkakataon, hindi ako si Swan. Ako si Suking. Si Swan, isa siyang bobo at katawa-tawang babae. Ang maikling buhay niya para lang sa'yo. Ang babaeng tulad niya, dapat lang namatay. Huwag mong sabihin yan tungkol sa kanya. Hindi ba't ganito dahil sa isang walang basehang kasalanan? Lahat kayo, hindi kayo naniwala sa kanya, ikaw. Ang nagkulong sa kanya sa sanatoryo. Ikaw rin. Ang hindi nagpakita sa kanya sa loob ng 7 taon. Ni hindi mo alam na nagkaanak siya. Ikaw pa ba, pati ang anak natin? Ang anak natin.
Paano kaya si Zaizi? Wala. Mali ang sinabi ko. Tapusin mo na ang sasabihin mo. Palalayain kita. Song Jinghui. Ang huling pagmamahal, mas mababa pa sa damo. May kasintahan ka, lumayo ka sa ibang babae. Huwag mo akong bigyan ng dahilan para hamakin ka. Ikaw ba talaga siya? Kung ikaw siya, bakit hindi mo aminin? Kung hindi ka siya, bakit ang sakit ng puso ko? Suwan, kung buhay ka talaga. Pakiusap, bigyan mo ako ng pagkakataon para mabayaran kita. Maganda ba, sa susunod na linggo, Tito Chiukay? Sasamahan ka ulit, okay? Psych. Alis na tayo. Ara na. Suking. Sumama ka sa akin. Zaizi, alis na. Suking, marami akong gustong sabihin sa'yo. Sa loob ng 7 taong ito, nakita kitang nagdusa para sa kanya. Nakita kitang nagtiis para sa kanya. At nakita kitang muling nabuhay. Hindi ko kailanman inangkin na papalit ako sa iba. Ero. Nakikiusap ako, bigyan mo ako ng pagkakataon. Pamaalagaan kita sa natitirang buhay ko. Mahal kita. Pakasalan mo siya. Gusto ko si Tito Tsiukay, tita. Pumayag ka na kay Tito Tsiukay. Kaya't magiging pamilya na tayo. Ako. Suwan, huwag mong payagan siya. Huwag mo siyang payagan. Song Jinghui, bitawan mo siya. Ikaw ang dapat magbitiw. Pareho kayong magbitiw sa kanya. Suwan. Huwag mong payagan siya. Nakikiusap ako sa'yo. Song Jinghui. Anong karapatan mo para makiusap sa akin? Kung sino ang pipiliin ko ngayon, kung sino ang gusto kong makasama. Kung pakakasalan ko ba siya o hindi, ito'y sarili kong desisyon. Ano nang kinalaman mo? Naririnig mo ba? Umalis ka na. 1-1. Pakiusap. Ginoong Song, maging disente ka naman. Maraming beses ko nang sinabi. Patay na si Suwan. Imposible yan. Ang iyong mga mata. Ang iyong mga kilos. Parehong-pareho sa kanya. Ikaw si Suwan. Hanggang kailan mo ako lolokohin? Song Jinghui. Nakapatay ka na ng isang suwan. Gusto mo pa bang patayin si Suking? Sapat na ba yon? Kung patuloy mo akong guguluhin, ay report kita sa pulis. Hanggang kailan mo ako lolokohin? Ikaw si Suwan. Matatapang mo bang sabihin hindi mo kilala ang pulseras na ito? Paano nangyari yon? Aminin mo na.
Suwan. Ikaw si Suwan. Song Jinghui. Maganda nga ang pulseras na ito. Pero hindi ito sa akin. Tingnan mo ako. Tingnan mo ang mga mata ko. Nakalimutan mo na ba ang lahat ng pinagsamahan natin? Ang pulseras na ito, ako mismo ang gumawa nito para sa'yo. Paano mo itatanggi? Song Jinghui. Tama na. Narito sa harap mo si Suking, hindi si Suwan. Patay na si Suwan. Huwag kang mag-eksena rito, okay? Impossible. Ikaw si Suwan. Ikaw ang asawa kong si Suwan. Dahil ba sa kanya? May gusto ka ba sa kanya? Dahil sa kanya kaya ayaw mong aminin ang tunay mong pagkatao, di ba? Seryoso ka ba? Ayaw mo na sakin. Song Jinghui. Tingnan mo ang sarili mo ngayon. Sabihin ko sa iyo. Kahit nabuhay pa si Suwan, kung makikita ka niya ngayon, hindi rin siya makikipagbalikan sa iyo. Ito ay pagitan namin dalawa. Wala kang karapatang humusga. Siyempre may karapatan ako. Dahil ako ngayon ang nanliligaw kay Suking. Suking, pakakasalan mo ba ako? Mahal kita. Sa natitirang buhay ko, gagamitin ko ang lahat ng oras at lakas para mahalin ka. Alagaan at ipagtatanggol kita. Wanwan, simula ngayon mamahalin kita habang buhay. Ipagtatanggol kita. Pumapayag ako. Ano? Ikaw. Ito. Pwede mo bang ulitin? Sabi ko. Pumapayag ako. Gusto kitang pakasalan. Niloloko mo lang ako. Sadyang ginagawa mo to. Sa buong buhay ko, mamahalin kita ng buong puso. Hindi kita bibigin. Pati si Zaiji. Magiging pamilya na tayo. Zaiji, magiging pamilya na tayo. Song Jinghui, umalis ka na. Sa hinaharap, lumayo ka sa nobya ko. Sage, Pakiusap. Huwag mo nang guluhin ang buhay ko. Alis na tayo. ta Zaiji. Suwan, ganito na ba kalaki ang galit mo sa akin? Galit na galit ka hanggang itinakwil mo ang lahat ng nakaraan. Kahit ang anak mo ay tinalikuran mo. Ikaw ang nagkulong sa kanya sa nursing home. At ikaw rin, 7 taon kang hindi nagparamdam sa kanya. Hindi mo man lang alam na nagkaanak siya at ikaw pa rin. Patungkol sa anak natin. Gusto mo ba? Noon pa. Bakit kailangan niyang kunin si Zaiji? Si Zaiji na kasama ko araw-araw. Anak ko ba talaga siya? Tingnan mo, to si mama, to ikaw. Ito ay, Ayoko pumunta. Pakiusap. Papa, hindi mo ba talaga makilala ang sarili mong anak? Ako ang anak ni Mama. Ako si Zizi. baka naman. Siya pala ang anak ko. Papa, saan ka pumunta? Miss na miss kita. Papa, anong nangyari sa'yo? Sabihin mo sa papa, may birthmark ka ba? Ako. Meron ba?
Jinghui, nakabalik ka na. Sabihin mo na sa papa, okay? Anong nangyari, Jinghui? Ano bang ipinasasabi mo sa kanya? Yotsuking, alam mo ba na may birthmark si Zaizi? Birthmark. Hindi ko alam yun. Hindi ko kasi napapansin. Pwede bang tingnan ni papa ang binti mo? Jinghe, tingnan mo, nahihiya na si Zizi. Bakit bigla-bigla ka naman? Tingnan lang ni papa, okay? Papa, bakit mo gusto tingnan ang binti ni Zasa? Nga, Jinghui. Natatakot na si Zizi sa'yo. Maniwala ka sa papa, okay? MMMM. Naalala ko. Na-aksidente dati si Zizi. May peklas sa binti. Baka nahihiya lang. Kaya ayaw niyang ipakita. Naksidente. Bakit hindi ko alam yon? Noong nasa nursing home pa siya. Kahapon lang niya sinabi sa akin. Ano bang nangyari sa kanya ngayon? Pinagududahan ba ang tunay na pinagmulan ni Zizi? Ano ba talaga ang nangyari noong umalis ako? Jinghe, ano bang nangyayari sa'yo ngayon? Hindi ba't pinagdududahan mo na hindi mo anak si Zizi? Papa, anong ibig sabihin ni Tita Trekking? Hindi mo na ba ako gusto? Simula nang dumating yung babaeng yun, hindi ka mapakali. Ngayon, pinagududahan mo pa ang tunay na pinagmulan ni Zizi. Dahil lang ba sa babaeng yun? Nakamukha ni Suwan. Na-miss mo na naman siya. Hindi. Ano nang ginagawa mo ngayon? Song Jinghui. Hanggang ngayon, ba't naiisip mo pa rin yung pumatay sa nanay mo? Sabi ng lahat. Ayaw mo kay Suwan. Pero alam ko, gusto mo talaga siya. Narinig ko nga noon, nag-confess ka sa kanya. Mahina puso mo, bawal kang magsigarilyo. Kumpirmado na sa ospital. Sira na puso ko. Konting taon na lang, mamamatay na ako. Suwan. Siksiw kay. Mabait. At gusto ka rin niya. Sumama ka na lang sa kanya. Kuya Jinghui, kahit gaano pa kabait ang iba, wala yon sa akin. Ikaw lang ang gusto ko. Sabi ng doktor, hanggang 30 taong gulang na lang ako. Kaya, ikaw. Tama na. Tumigil ka. Nagmedisina ako para iligtas ka. Huwag kang mag-alala. Nandito ako, hindi kita hahayaang mamatay. Ano to? Regalo ko sa ika-20 mo. Wala. Kukunin ko na lang. Nandoon ako sa pintuan ng kwarto ng gabing yun. Narinig kong nag-confess ka sa kanya. Song Jinghui. Ako ang tunay na nobya mo. Ako ang tunay na nagmamahal sa'yo. Anong pinag-aawayan ninyo? Tito. Hanggang ngayon, naiisip pa rin ni Song Jinghui si Suwan. Pero si Suwan ang pumatay. Song Jinghui, ba't naiisip mo pa siya? Nakalimutan mo na ba kung paano namatay ang nanay mo? Mamamatay tao si Suwan. Ikaw ang katuwang sa pagpatay sa iyong ina. Ikaw ang nagbigay sa kanya ng pagkakataon. Pinapalapit mo siya. Kung hindi, hindi mamamatay ang nanay mo. Alam ko. Ako ang katuwang, tinulungan ko siyang patayin ang nanay ko. Kaya't lahat ng mga taon, pinapahirapan ko ang sarili ko. Pinapahirapan ko si Swan. Nawala na siya sa akin, nawala na siya magpakailanman. Hindi pa ba ito sapat? Kung sa palagay mo ay hindi sapat, kunin mo na rin ang buhay ko ngayon. Ikaw. Bakit ako nagkaroon ng anak na tulad mo? Song Jinghui. Ganoon mo ba siya kamahal? Para sa kanya. Hindi mo na ba pinapansin ang pagkamatay ng nanay mo?
Sa buong buhay ko, siya lang ang minahal ko. Ikaw. Huwag mo akong sundan. Bakit? Marami na akong nagawa para sa iyo. Bakit ayaw mo lang tumingin sa akin? Mahal ko. Malapit na akong magtagumpay, bakit ka pa dumating? Song Jinghue, ang buhay mo ay galing sa akin. Sa buhay na ito, akin ka lang. Tao. Dalhin siya sa bahay pagalingan. Kuya Jinghui, maniwala ka sa akin. Wala talaga akong ginawa. Kuya Jinghui. Jinghui. Jinghui, ano ang nangyari sa iyo? Ayos ka lang ba? Tulong. Doktor, hindi mo ba sinabi na mabubuhay si Jinghui hanggang 30 taong gulang? Bakit ngayon siya? Lolo Song. Ang puso ni Ginoong Song ay mabilis na humihina. Malapit na siyang mamatay. Song Jinghue, hindi kita pababayaang mamatay. Patutunayan ko agad na mas mahal kita kaysa kay Suwan. Doktor, ang mga tao ng pamilya Song ay inalis ko na. Ito ay 2 milyon. Gusto kong maghanda ka ng isang ulat ng pagsusuri. Sabihin mo sa lahat. Si nanay, uminom ng tubig na inihanda ni Suwan bago siya namatay. Pagkatapos nito, maglilipat ako ng 3 milyon sa iyong account. Bukod dito, tandaan, dapat makuha ang kanyang puso. Kunin ng buo at walang sira at itago ng mabuti. May mas mahalaga pa akong gagamitin nito. Kuya Jinghui, para sa iyo, gagawin ko ang lahat. Hoy, hulungan mo akong alisin ang 2 tao. Direktor Yang, alam mo ba na si Zaizi ay may birthmark sa binti? Ito, hindi ko masyadong alam ito. Direktor Yang, alam mo ba naman na may isang uri ng ibon sa mundo na inilalagay ang kanyang anak sa pugad ng ibang ibon para alagaan? Ginoong Song, hindi ako marunong mag-alaga ng ibon. Yang Shide. Kaya kitang ilabas sa pitan. Kaya kitang gawing mas masahol pa sa pagkamatay. Sabihin mo sa akin, sino ba talaga ang tunay kong anak? Napakaganda ni Zizi. Siya talaga ang iyong tunay na anak na babae. Gumastos si Yuxiging ng 2 milyon para mawala si Swan. Sa tingin mo, magkano ang kailangan kong gastusin para mawala ang isang tao? Ginoong Song, pakiusap, patawarin mo ako. Napilitan lang ako, si Binibining Yu, siya, ang pumili sa akin na gawin ito. Yuxiging. Siya ang nag-utos sa akin na baguhin ang record ni Zizi, at pagkatapos, pinalitan niya ang kanyang anak na babae. Sa pagkakakilanlan ni Zizi, Ang anak ko. Nasaan ang anak ko? ang tunay na Zaji, ang bata na kasama mong dinala pabalik, at pagkatapos ay dinala palayo. Ganun pala talaga ang nangyari. Ginoong Song, hindi ko talaga siya matatanggihan. Pinagbantaan niya ako. Kailangan kumain ng buong pamilya ko. Lahat sila umaasa sa akin. Ginoong Song, pakiusap, patawarin mo ako. Umalis ka. Zaizi, ano ba talaga ang nagawa ko? Huwag mong iwan sa Zesi. Ibalik mo sa akin, pakiusap, tatay. Bakit mo kinuha ang larawan ni nanay? Ito lang ang paraan ko para makita si nanay. Huwag kayong umalis, pakiusap, isama ninyo si Zesi. Pakiusap. Huwag kayong umalis. Ako ang anak mo, tatay. Dapat talaga akong mamatay. Kaya pala hindi kanya tinatanggap. Ginoong Song, nalaman na namin, ang tunay na suking, ay matagal nang pumanaw noong 3 taon na ang nakalipas. Ang kasalukuyang suking, peke ang kanyang mga impormasyon. Wanwan, nagkamali ako. Kahit hindi mo ako patawarin, gagamitin ko ang natitira kong buhay
Para magbayad sala sa'yo. Zaishi, halika, eto na ang eroplano. Ingat, ibaba mo, ibaba. Ako dapat ang ama ni Zaizi. Ngayon, wala na ang lahat. Kapag natapos ko na ang lahat, dito ako magbabayad sala. Papa, Huwag mo akong tawaging papa. Tao. Ang kanyang mga gamit at kayuksiking. Itinapon niyo lahat. Jinghei, ano ba ang ibig mong sabihin? Hindi ba ninyo naiintindihan ang sinasabi ko? Sinabi ko, itapon niyo ang mga gamit nila. Opo. Jinghuai, hindi mo kami pwedeng ganyanin. Si Zizi ang tunay mong anak. Yopsuking. Totoo na anak ko si Zaizi, ngunit siya ay hindi ang tunay na Zaizi. Si Yutsui King ang may kasalanan, pinilit niya ako. Noon, inutusan niya akong baguhin ang record ni Zeshi, ang kanyang anak, ang magkaroon ng pagkakakilanlan ni Zizi. Ano pa ang masasabi mo ngayon? Hindi totoo ito, Jinghui. Maaari akong magpaliwanag. Totoo man o hindi. Alam mo sa sarili mo. Sasabihin ko sa iyo kung hindi lang dahil sa pagligtas mo sa buhay ko. At dahil bata pa siya, matagal na kitang ipinakulong. Jinghui, hindi. Ngayon, alisin mo siya sa harap ko. Jinghui, maaari akong magpaliwanag. Sobra lang ang pagmamahal ko sa iyo. Ayaw kitang mawala. Pagmamahal? Ang pagmamahal mo ba ay panloloko at pananakit? Pinatay mo si Swan. Nawalan ako ng tunay kong anak, karapat-dapat ka bang magsalita ng pagmamahal? Jinghui, alam kong nagkamali ako. Sobra talaga ang pagmamahal ko sa iyo. Ayaw kitang mawala. Jinghei. Papa, huwag mo akong paalisin. Magiging mabait ako, huwag mo akong paalisin. Hindi ako ang tatay mo. Kung hindi dahil sa'yo, hindi mapapalayas ang anak kong babae. Song Jinghei, hindi mo ako pwedeng ganyanin. Ako ang nobya mo. Ipaalam sa media, kanselado na ang kasal ng Song at Yu. Mula ngayon, wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Huwag, Jinghui. Song Jinghui, magsisisi ka. Nanay, Song Jinghei. Inyalay ko ang lahat para sa iyo, tapos ganito ang gagawin mo sa akin. Kasalanan lahat ng babaeng iyon. Anong ginagawa mo sa bahay namin? Suwan, nalaman ko na ang lahat. Si Yutsui King ang may pakana ng lahat. Pinalayas ko na siya ating kay King Zaizi. Sa pamilya Song. Ako. Pwede pa ba tayong bumalik sa dati? Song Jinghui, patay na si Suwan sa sanatoryo. Tapos na ang lahat sa pagitan ninyo. Pasensya na. Alam kong kahit gaano pa karaming beses sabihin. Hindi na mababawi ang nangyari sa'yo at kay Zaizi. Akala ko patay ka na. Hindi ko akalain na buhay ka pa. Nakita na naman kita. Ano naman kung buhay ako? Ibig bang sabihin dahil buhay ako, kailangan kitang patawarin? At pumasok ulit sa mundo mo? May anak tayo. Bless you. Kailangan ng bata ang ama niya. Song Jinghui. Noong ibinigay ni Suwan sa iyo ang bata. Saan ka noon? Ngayon ka lang lumabas at sasabihin mong kailangan ng bata ang ama? Anak kita. Palagi kang nasa tabi ko pero hindi kita nakilala. Pasensya na. Kasalanan ng tatay mo. Umuwi na tayo sa bahay. Aalagaan kita ng mabuti. Gagawan kita ng paraan. hindi kita tatay. Ayoko sa iyo. Pasensya na, anak. Pero mahal na mahal kita ng tatay mo. Nagkamali lang ako ng pagkakilala. Maniwala ka sa akin. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Gagawan ko talaga ito ng paraan. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, pwede ba? Ayoko sa iyo. Hindi kita tatay. Song Jinghui, anong ginagawa mo dito? Zashi, huwag kang umiyak. Hindi ka na magiging maganda kung umiyak ka. Leshi, isasama kita ng tatay mo sa labas, okay? Psych!
Ara na. Zaizi, umuwi na tayo sa tatay mo, okay? Alam na ng tatay mo ang mali niya. Umuwi na tayo at magsusorry ako sa'yo, okay? Drive. Umuwi na tayo, Zaizi. Zaizi, hintayin mo ako. Zaizi, alam ko na ang mali ko, hintayin mo ako sa bahay. Magsusorry ako sa'yo. Zaizi, patawarin mo ako. Patawarin mo na ang tatay mo, okay? Sigurado ka na ba talaga? Ikaw at ang anak mo, talagang iwanan niyo si Song Jinghuai? Iiwanan na namin. Ang kwento ni Nasuan at Song Jinghui. Tapos na matagal na. Hoy, ikaw pala. Alagaan mo muna si Zaizi, may pupuntahan ako. Ano ba talagang kailangan mo sa akin, miss you? Kasalanan mo itong munting cute na to. Pinapalayas na talaga ako ni Song Jinghui. Kasalanan mo yan, hindi mo kasi tinitigil ang kalokohan mo. Suking, lahat ng to, dahil sa'yo. Nasisiyahan ka na ba ngayon? Kasalanan mo yan, masyado kang ganib. Laging gustong agawin ang sa iba, hindi lang ang lalaki ng iba. Pati ang ama ng anak ng iba gusto mo pang agawin. Aba, hindi ka pala si Suking. Ikaw pala si Suan. May konting utak ka pa pala. Tama, ako nga si Suan. Yung Suan na muntik mo nang patayin. Jinghui, kahit anong ginawa niya noon. Tapos na yon, hayaan mo na siyang magpahinga ng maayos. Sir, pumanaw na siya. Magpakalakas loob po kayo. Hoy sir, umalis kayong lahat dito. Dilat ka at tingnan mo ako. Ako to, si Chukai, bumalik ako para makita ka. Bakit ang lakas ng loob mong iwan ako? Kahit iwan mo ako, nandiyan pa si Zizi para sa'yo. Nakikiusap ako, dilatan mo ako, hindi ko kayang mawala ka. Hindi rin mabubuhay si Zizi kung wala ka. Suwan, hindi ka namatay, di ba? Mabuti naman at buhay ka pa. Ilalabas na kita ngayon din, siguradong may liligtas kita. Suan, buhay ka pa pala. Nadismaya ka no? May awa ang Diyos, binigyan ako ng bagong buhay. Para mailantad ang tunay mong pagkatao. Suan, akala mo ba pagbalik mo, makukuha mo si Jinghui? Pangarap lang yan. Kahit bumalik ka, hindi ka na niya mamahalin. Kunin. Si Song Jinghui ay asawa ko. Ama ng anak ko, anong kukunin? Ikaw ang nagpanggap ng agaw ng pwesto, hindi ka ba natatakot? Katarantaduhan. Kung hindi dahil sa'yo, ikakasal na sana kami. Hindi mo lang siya inagaw. Pinatay mo pa ang kanyang ina. Kasalanan mo yan habang buhay. Jinghui, nainig mo ba? Ito ba ang dahilan kung bakit mo ako pinaalis? Song Jinghui, nainig mo ba? Ito ang Suwan na pumatay sa nanay mo. Ako lang si Yu King, ang tunay na nagmamahal sa'yo. Suwan, Jinghe. Kahit anong gawin ko, dahil mahal kita. Yoksiking. Alam ko nang siya si Suwan sa buhay ko. Si Suwan lang ang mamahalin ko. Suwan. Nagkamali talaga ako. Patawarin mo ako, please. Song Jinghui. Ang Suwan na nagmamahal sa'yo, patay na. Suwan, huwag kang ganyan. Nagkamali na ako, huwag mo akong iwan, please. Nakikiusap ako sa'yo. Suwan, Mamamatay tao ka. Buhay ka pa pala. huwag mo siyang saktan. Ako na lang ang saktan mo. Song Jinghui. Siya ang pumatay sa nanay mo. Hanggang ngayon, ipinagtatanggol mo pa siya. Huwag mong isiping panalo ka. May buhay sa pagitan ninyo. Kaya hindi kayo magkakasama. Suwan, ang lalaking hindi ko makuha, hindi mo rin makukuha. Hindi si Suwan ang pumatay. Si Ukay. Ano ibig mong sabihin? Ang tunay na pumatay ay ibang tao. Ginang Yu. Kilala mo pa ba siya? Ginang Yu. Ang tagal na nating hindi nakita. Ikaw ang doktor na nag-examine kay Huyan.
Ginang Yu, hindi mo inaasahang buhay pa ako, di ba? Anong pinagsasasabi mo? Hindi kita kilala. Ginang Yu. Kahit isang araw lang tayong mag-asawa, malalim ang utang na loob ko. Hindi ko inaasahang pagkatapos kitang tulungang pumatay, ikaw pa ang magpapapatay sa akin. Ano ibig mong sabihin? Siya ba ang tunay na pumatay kay Huyan? Tama, siya nga. Katarantaduhan. Hindi kita talaga kilala at hindi ako nakapatay ng tao. Totoo ba ang sinabi niya? Jinghe, paano naman ako? Lagi akong nagalang kay tita. Siya ang nagsisinungaling tungkol sa akin. May ebidensya ako. Ito ang 2 milyon. Kailangan ko ng report na handa ka. Sabihin mo sa lahat na namatay si tita dahil sa inuming tubig na inihanda ni Swan. Pagkatapos nito, maglalagay ako ng 3 milyon sa account mo. Tandaan mo, kailangan kunin ng buo at walang sira ang puso niya. Itago mo ng maayos. May mas mahalagang gagamitin pa ako. Hindi ko inaasahan. Na ikaw nga talaga. Jinghuai, pakinggan mo muna ako. Ano pa ang ipapaliwanag? Malinaw ang sinabi sa voice recorder. Yutsui King, hindi ko inaasahang ganito kakasama. Sa lahat ng mga tao nito, mali ang palagay ko kay Swan. Ikaw pa ang itinuring kong tagapagligtas. Napakasama mo pala. Ako. Pakinggan mo muna ako. Dahil sobra akong nagmamahal kay Jinghuai, hindi ko kayang hayaan siyang mamatay. Ang pagmamahal mo? Ang pagmamahal mo ang pumatay sa nanay ko. At ipinagbintangan pa si Swan at pinapatay mo pa ang doktor para tumahimik. Ako ang gumawa noon. Ano naman ngayon? Kinamumuhian ko si Swan. Kinamumuhian ko na inagaw kanya sa akin. Song Jinghui. Mahal na mahal kita. Napakarami na ang aking inalay para sa iyo. Kahit na nadungisan ako ng munting bata na ito at nanganak ng anak. Lahat iyon ay para sa iyo. Lahat iyon ay para lamang sa iyo. Ano bang sinasabi mo? Ang batang dinala mo dito. Anak ko siya. Kasalanan mo lahat. Kaya siya nagkatawang mali sa mundong ito. At naging isang munting bata. Yutsui King, ikaw ay pinaghihinalaan pumatay ng tao ng sadya. Ipinaabisuhan ka namin ngayon, sumama ka sa amin. Hindi ako nagkamali, Song Jinghui. Napakarami kong kasalanang nagawa. Ngunit mahal lang kita. Matagal ka ng patay. Nakipagsabayan ako sa buhay nitong mga nakaraang taon. Paalamang masabi ang katotohanan ngayon, Ginoong Song. Inosente ang bata. Umaasa po akong maawa ka at bigyan siya na mapupuntahan. Sumama ka na po sa amin. Suwan, patawad. Sa mga nakaraang taon, nagkamali akong inakala na ikaw ang may sala. Indyusyo siya kita. Patawad. Mapapatawad mo ba ako? Swan, Hindi mo na kailangang magsalita pa. Mula noong pinakulong mo ako sa sanatorium. Tapos na talaga ang lahat sa ating dalawa. Zazy, magpa-photo tayo mamaya. Okay lang ba? Psych. Zazie, nagkamali ang tatay. Ikaw at ang nanay mo. Uwi na tayo lahat kasama si tatay, pwede ba? Simula ngayon, tayong tatong pamilya, hindi na maghihiwalay pa. Okay lang ba? Pero sinabi mo noon na ayaw mo kay Zizi. Zazy, tara na. Suwan, nagkamali ako noon. Pwede mo ba akong bigyan ng isa pang pagkakataon? Ako. Hindi ako mabubuhay nang wala ka, at hindi rin ako mabubuhay nang wala si Zazie. Ako ang may kasalanan lahat. Uwi na tayo kasama ako. Nakikiusap ako. Song Jinghui, sasabihin ko ulit sa'yo, patay na si Swan. Ibinigay niya sa'yo ang kanyang tunay na puso noon. Hindi mo ito pinahalagahan, ako na ngayon si Suking. Hindi kita mahal. Tara na, Zazy. Huwag kang umalis. Ikaw talaga si Swan. Alam kong ikaw si Swan. Sinabi mong hindi mo ako mahal. Kaya ibabalik ko na lang itong puso sa'yo. Song Jinghui, kahit mamatay ka pa ngayon sa harapan ko, wala na itong kinalaman sa akin. Tara na. Ginoong Song. Ikakasal na ako. Pakiusap, lumayo ka na lang sa aking asawa at anak sa susunod. Tara na. Hindi na talaga ako mahal niya, tuluyan ko na siyang nawala. Mahal. Nagsisimula na ba ang shooting? Mahal mo pa rin siya. Ikaw pa rin yung dating nasa tabi ni Song Jinghui. Suwan, tama ba? Pumunta ka na sa kanya. Siukay.
badyang masama. Nawawala si Miss Zizi. Si Yu King, nakatakas siya. Dinakip niya si Miss Zizi. Ano? Tara, Inay, Suwan, matagal na akong naghihintay sa'yo. Yuxi King, ibaba mo muna iyong kutsilyo. Si Song Jinghui ay dapat sa akin noon. Ang pwesto bilang asawa ng pamilya Song ay akin din dapat. Inagaw mo ang lahat ng akin. Wala na akong natira kahit ano. Ngayon, ipaparamdam ko rin sa'yo. Ang sakit ng mawala ang lahat na mayroon ka. Huwag. Itay, Bakit ikaw pa ito? anong nangyari sa'yo? Jinghui. Hindi ko intensyon na saktan ka. Sobrang mahal kita. Talagang mahal na mahal kita. Bakit ikaw lang si Suwan ang gusto mo? Bakit? Hindi ako pumapayag. Dakpin ninyo siya. Hindi ako pumapayag. Dalhin niyo siya palabas. Okay ka lang ba, Zeji? Huwag kang matakot. Ilalaya na kita ngayon. Ambulansya. Hoy, ambulansya. May sinaksak sa tiyan dito. Bodega sa ilalim ng New World. Huwag ka nang umiyak. Nagpaiyak na naman ako sa'yo. Ayos lang. Pinoprotektahan lang kita. Zizi, pero ngayon, baka hindi na ako makakabalik. Para sunduin ka. 7 taon na wala akong naging araw. Na naging mabuting ama sa'yo. Zizi, tandaan mo, mahal na mahal kita ng tatay mo. Sobra. Huwag ka nang magsalita. Mabuti ka lang. Suwan. May nakalimutan ka ba? Ano nang nakalimutan ko? Sasabihin ko ulit. Ang tanging babae na minahal ko ng lubos sa buhay ko. Ikaw lang, Suwan. Mahal kita, Song Jinghui. At ako rin si Song Jinghui ng Suwan. tatay, Anak, Jinghui, gising ka. tatay, Ako ba nang tinatawag mo? Siyempre, ikaw. 2 linggo kang walang malay, hindi mo na ko kilala? Ako ang anak mo, si Zizi. Hindi ito panaginip, buhay pa ako. Kuya Jinghui, gising ka na. 1-1. Pwede pa ba tayong bumalik sa dati? Hindi. Pero pwede tayong magsimula ulit. Tatay, ngayon, mahalin mo ng mabuti si Zizi. At mahalin mo ng mabuti si Mommy. Si Mommy at si Zizi. Mahal na mahal ka rin namin. 1-1. Umuwi na tayo.